Aming Ama, lumapit ako sa iyo na may pusong punong-puno ng pasasalamat. Kinikilala na ang buhay ay hindi palaging madali at minsan ang mga pagsubok ay tila walang katapusan. Ngunit sa kabila ng mga hamon, Panginoon, pinipili kong yakapin ang aking mga pagsubok ng may pananampalataya at pasasalamat. Salamat sa iyong patuloy na presensya sa aking buhay. Sa mga oras ng paghihirap, kapag ang mga hamon ay tila labis at ang pagdududa ay sumasakal sa aking daraanan, naiisip ko ang awit kabanata 16 talata 8 na nagsasabing, "Ipinagpalagay ko ang Panginoon sa harapan ko palagi. Dahil siya ay nasa aking kanan, hindi ako maliligaw." Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa akin ng ginhawa na nagpapaalala na kahit kapag ang buhay ay parang mabangis at hindi matatag, ang Panginoon ang aking matibay na pundasyon. Ang kanyang presensya sa harapan ko, ang kanyang kanang kamay sa aking tabi, ay nagpapalakas sa akin na hindi ko haharapin ang mga pagsubok na ito mag-isa, kahit na ang mga pangyayari ay magpapaalilngo sa akin. Alam ko na hindi ako matitinag dahil sa kanyang tapat na pag-ibig at katapatan. Ang kanyang paggabay ay isang patuloy na presensya na nagpapalakas sa aking puso at nagpapalakas ng aking espiritu. Panginoon, inilalagay ko kayo sa harapan ko sa bawat sitwasyon, kung saya man o paghihirap, at nagtitiwala sa inyong banal na patnubay. Ang inyong salita ay nag-uudyok sa akin na itutok ang aking mga mata sa inyo. Alam kong tapat kayo sa paggabay sa akin kahit sa pinakamabigat na mga sandali. Sa paglalagay ko sa inyo sa aking harapan, pinipili kong magtiwala na ang inyong paraan ay mas mabuti kaysa sa akin. Nawa, sa harap ng takot at pagkabigo, ang inyong tinig ay magsalita ng malinaw sa akin, pinapayapa ang aking kaluluwa at ipinapakita ang susunod na hakbang sa paglalakbay. Ang inyong karunungan at kapayapaan ay gumagabay sa akin sa gitna ng mga bagyo, at dalangin ko ang lakas upang manatiling nakatutok sa inyo. Ano man ang dala ng buhay, Ama, habang inilalagay ko kayo sa aking harapan, humihiling ako ng tulong mula sa inyo upang manatiling matatag at matibay. Sa inyo sa aking kanan, alam ko na ako ay suportado at hindi ako matitinag. Panginoon, kapag ang mga alon ng pagkabahala ay tataas at ang aking puso ay tila nag-aalangan, hiling ko na patatagin niyo ako ng inyong presensya. May mga araw na ang aking espiritu ay pagod na at ang daan ay tila napakahirap. Ngunit alam ko na ang inyong lakas ay palaging sapat. Pakiusap, bigyan ninyo ako ng biyaya upang magtiwala sa inyong kapangyarihan at manatiling matatag sa kaalaman na kayo ay nasa tabi ko. Binibigyan ako ng lakas upang tiisin ang anumang darating. Nawa ang inyong katotohanan ang maging aking gabay at ang inyong pag-ibig ang magturo sa akin ng landas. Panginoon, habang inilalagay ko kayo sa aking harapan, natagpuan ko ang katiyakan sa inyong walang hanggang presensya. Walang anuman ang makakapaghiwalay sa akin mula sa inyong pag-ibig o makakapagpahinto sa akin sa inyong daraanan. Kahit gaano man kabigat ang paglalakbay, hindi ako matitinag. Mananatili akong matatag, nakatayo sa pag-asa na kayo ay kasama ko sa bawat hakbang ng daan. Salamat, Ama, sa pagiging aking batong matibay at kanlungan. Sa inyong presensya sa harapan ko at inyong kamay sa aking puso, haharapin ko ang anumang hamon na darating. Nagtitiwala ako na tutulungan niyo akong makatawid sa mga pagsubok at dadalhin ako sa isang lugar ng kapayapaan at tagumpay. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa akin na kahit sa pinakamahirap na mga sandali, hindi ako nag-iisa. Sa mga oras ng pagkabahala at pakikibaka, kapag pakiramdam ko ay ako lang mag-isa sa gitna ng bagyo, ang inyong salita ay nagsisilbing payapang katiyakan. Sinasabi ng Isayas Kabanata 41 talata 10, "Kaya huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang maguluhan sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kanang kamay." Panginoon, ang mga salitang ito ay tumimo sa aking espiritu. Nagdadala ng kapayapaan na
hindi ko lubos na nauunawaan. Kayo, ang lumikha ng langit at ng lupa, ay kasama ko. At sa dahilang ito, ako'y laging nagpapasalamat. Sa harap ng takot, kapag ang pagdududa ay nagsimulang mag-ugat sa aking puso, alam ko na maaari akong magtiwala sa inyong mga pangako. Ang inyong pag-ibig ay matatag, at ang inyong presensya ay laging naroroon. Salamat, Ama, sa pagiging aking pinagmumula ng tapang at lakas. Nakikita ninyo ang mga pagsubok na aking hinaharap, at hindi ninyo ako iniiwan upang mag-isa sa pagharap sa kanila. Ang inyong kanang kamay, isang simbolo ng banal na kapangyarihan at proteksyon, ang siyang humahawak sa akin ng matatag kapag ang lahat ng bagay ay tila magulo. Kahit gaano man kalaki ang mga pagsubok, maaari kong tiyak na alam na sapat ang inyong lakas upang tiisin ako. Panginoon, salamat sa pagiging aking laging tulong sa oras ng kagipitan. Kapag hindi ko makita ang daraanan at lumalaki ang mga pagsubok sa aking paligid, kumakalma ako sa kaalaman na hindi ko kailangang pasanin ang bigat na mag-isa. Inyong ipinangako na iingatan ninyo ako ng inyong matuwid na kanang kamay, at nagtitiwala ako na patuloy nyo akong gagabayan. Ang inyong presensya, kasing lapit ng aking paghinga, ay nagdudulot sa akin ng ginhawa at lakas. Kahit na mahirap kayang unawain ng aking isipan ang bigat ng mga pagsubok ng buhay, ang aking puso ay nakakaalam na ang inyong kamay ay sumasalamin sa akin. Pinapatatag ang bawat hakbang ko. Ama, ako'y mapagpakumbaba at lubos na nagpapasalamat na kahit anuman ang ibato ng buhay sa akin, inyong pinapalakas at pinapalapit ako sa inyo. May mga araw na ako'y nadadapa o nawawala ang aking landas, ngunit ang inyong pangako ay nananatiling matatag. Kayo'y laging malapit, at dahil dito, natatagpuan ko ang lakas upang magpatuloy. Ang inyong mapagmahal na kabutihan ay hindi kailanman nawawala, at ang inyong katapatan ay walang hanggan. Ako'y nagagalak sa kaalaman na kayo ay kasama ko sa bawat panahon, nagdadala ng kapayapaan, lakas, at lakas ng loob sa aking pagod na kaluluwa. Hindi ako kailanman nag-iisa, at sa dahilan na ito, ipinagpapasalamat ko at pinupuri kayo. Amin pong ipinagpapakumbaba, Panginoon, na minsan sa aking mga kahinaan, nakakalimutan ko na magsandig sa inyong lakas. Madalas ang buhay ay nagdadala ng mga hamon na para bang kailangan ko harapin mag-isa. Sa mga sandaling iyon, akala ko kaya ko ang lahat. Tinatanggal ang paalala na hindi ako dapat magdala ng pasanin mag-isa. Ama, patawarin ninyo ako sa mga panahong sinusubukan kong ayusin ang lahat mag-isa. Umaasa sa aking mga limitadong kakayahan, imbes na magtiwala sa inyong walang hanggang kapangyarihan. Kapag ang bigat ng buhay ay pakiramdam ko'y sobra na, alam ko na tinatawag ako upang ilagay ang aking mga pasanin sa inyo, at hindi ko kailangan dalhin ito mag-isa. Salamat, Panginoon, sa mahinahong paalala na kayo ang aking lakas, kanlungan, at tulong sa oras ng kagipitan. Minsan, ang mga hamon ng buhay ay tila hindi matitinag, at madaling makalimutan na ang inyong lakas ay laging handa para sa akin. Ngunit sa bawat pagsubok, paalala ninyo sa akin na hindi ko kailangang magsandig sa aking sariling kahinaan. Sinabi sa Filipos Kabanata 4 talata 13, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang mga malalakas na salitang ito ay nagpapatibay na kayo ang aking pinagmumulan ng lakas, at binibigyan akong kakayahan upang mapagtagumpayan ang anumang pagsubok. Kapag ako'y binabalot ng mga pangyayari o nagdududa sa aking kakayahan upang magpatuloy, ang inyong lakas ang nagtutulak sa akin upang magpatuloy. Panginoon, ipinamumuhay ko ang pangakong ito ng buong puso, at ipinahayag ko na kasama kayo, maaari kong harapin ang bawat pagsubok ng may tapang. Magtitiwala ako sa inyo, Panginoon, kahit na ang mga bagay ay tila mahirap na. Sa gitna ng mga bagay na hindi tiyak at mahihirap, ang inyong presensya ang matibay na batong aking pinagtitibayan. Kahit na ako'y manghina at magdalawang isip sa daraanan ng buhay, nagtitiwala akong kayo ay kasama ko. Binibigyan akong lakas upang hakbangin ang bawat isa sa pananampalataya.
Hindi ninyo ako tinawag upang maglakad ng mag-isa at ako'y nagpapasalamat sa lakas na inyong ibinibigay sa gitna ng bagyong pinagdadaanan. Kahit na pakiramdam ko'y masyado ng mabigat para sa akin, alam ko na sa inyong lakas, wala akong hindi kayang harapin. Panginoon, inilalagay ko ang aking mga pasanin sa inyo. Alam kong tutulong kayo upang dalhin ko ang mga ito. Kayo ang aking lakas, at sa inyo, natatagpuan ko ang tapang na magpatuloy. Salamat sa biyayang ipinagkakaloob ninyo sa bawat sandali. Sa lakas na nagpapalakas sa akin kapag ako'y nanghihina, at sa kapayapaan na pumupuno sa aking puso kahit sa mahihirap na panahon. Habang ipinagpapatuloy ko ang paglalakbay na ito, pinipili kong magsandig sa inyong kapangyarihan. Naaalala na sa inyo, lahat ng bagay ay posible. Nagtitiwala ako na tutulungan ninyo akong malampasan ang bawat pagsubok. Binibigyan akong lakas, karunungan, at mas matibay na pananampalataya sa bawat hakbang. Hawak ko ang inyong pangako ngayon na alam kong magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kapag ang daan ay nagiging mahirap, ipinagdarasal ko na palagi kong maalala ang inyong kabutihan at awa. Ang buhay ay may paraan upang magbigay ng mga hadlang na maaaring maging labis na nakakapagod at minsan madali nang mawala sa mga hamon na hinaharap. Ngunit sa mga sandaling ito, nagnanais akong maalala ang inyong katapatan, Panginoon. Kahit na ako'y dumadaan sa pinakamahirap na mga panahon, nais kong manatili sa katotohanan na kayo ay kasama ko sa bawat hakbang. Nagtitiwala ako na sa lahat ng bagay, ang inyong kabutihan ay hindi kailanman mabibigo at ang inyong awa ay magpapatibay sa akin sa lahat. Tulungan ninyo akong Ama na makita sa mga pagsubok na ito at magtuon sa inyong walang hanggang pagmamahal na hindi nagbabago, anuman ang kalagayan sa paligid ko. Ang awit kabanata 23 talata 4 ay nagpapalakas sa akin. Ipinapaalala na, kahit na maglakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa masama, sapagkat kayo ay kasama ko. Ang inyong pamalo at ang inyong tungkod ay nagpapalakas sa akin. Ang mga salitang ito ay ilaw sa aking pinakamadilim na mga sandali. Kapag ang daan ay hindi tiyak o nakakatakot, nakakasiguro ako na kayo ay kasama ko. Kahit na ako'y nasa libis, wala akong katatakutan sapagkat kayo ay nariyan upang protektahan ako at gabayan. Ang inyong presensya ay aking kapayapaan at ang inyong lakas ay sumusuporta sa akin kapag ako ay mahina. Ang pamalo at tungkod ay simbolo ng inyong mapagmahal na paggabay. Ang inyong karunungan ang nagtuturo sa akin at ang inyong proteksyon ang nag-iingat sa akin mula sa pinsala. Pinagiginhawa ninyo ako hindi lamang sa inyong presensya, kundi sa katiyakan na hindi ako nag-iisa. Kahit na pakiramdam ako'y napapalibutan ng dilim o kalungkutan. Panginoon, salamat sa paggabay ninyo sa akin sa mga libis at sa pagpapalapit sa akin sa tahimik na mga tubig. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, kapag ang buhay ay puno ng kalituhan at pagkapuno ng stress, pinapawi ninyo ako sa isang lugar ng kapayapaan. Inaakay ninyo ako sa tabi ng tahimik na tubig, kung saan ang aking kaluluwa ay makakahanap ng pahinga. Kahit na ang mga kalagayan sa labas ay patuloy na magulo. Salamat sa pagiging aking pastol, laging nagmamasid at nag-aalaga sa akin. Anuman ang laki o kaliit ng pangangailangan ko. Inaalok ninyo ang pahinga para sa aking pagod na puso at lakas para sa aking nanghihinang kaluluwa. Kahit sa pinakamahihirap na panahon, nagtitiwala ako sa paggabay ninyo at sa perpektong panahon ninyong pagpapatnubay. Hindi ninyo ako pinababayaan. Patuloy ninyong akong inaakay. Nag-aalok ng kapayapaan sa kabila ng unos sa buhay. Sa aking mga sandali ng kahinaan, nagpapasalamat akong maaari kong ilagay ang aking pag-asa sa inyo. Na alam kong anuman ang hirap ng daan, palagi kayo naroon upang magbigay ng ginhawa, swing, at palakasin ako. Naniniwala ako na sa inyo bilang aking pastol, hindi ako maliligaw. Mahahanap ko ang pahinga sa inyong mga bisig at ginhawa sa inyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa pagiging matatag na kasama ko sa bawat taas at baba ng buhay.
Ibinubukas ko ang aking mga takot sa inyo. Alam kong kaya ninyong gabayan ako sa lahat ng darating na hamon. At habang patuloy kong tinatahak ang landas na ito, nagtitiwala ako na ang inyong kabutihan at awa ay susunod sa akin at magsusustento sa akin, ngayon at magpakailanman. Panginoon, humihiling ako ng biyaya upang patuloy na maglakad kasama kayo araw-araw, hindi alintana ang aking nararamdaman o ang mga pagsubok na hinaharap ko. Ang buhay ay madalas magdala ng hindi inaasahang mga hamon. At minsan ang aking mga emosyon ay maaaring magpahina ng aking paghusga. Ngunit alam ko na sa lahat ng kalagayan, ang inyong biyaya ay sapat at ang inyong lakas ay ginagawang ganap ang aking kahinaan. Kaya Ama, hinihiling ko sa inyo na tulungan akong magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Nagtitiwala sa inyong tapat na paggabay at hindi nagbabagong pagmamahal. Kahit na ako'y matabunan ng mga pagdududa o ang mga pasanin ko'y magmukhang labis, hindi ko hahayaan na ang aking nararamdaman ay humadlang sa paglakad ko sa inyong kalooban. Hayaang magbigay sa akin ang inyong biyaya ng lakas upang magtagumpay sa bawat pagsubok. Alam kong kayo'y palaging nariyan sa tabi ko. Tulungan mo akong maging tapat sa panalangin at sa iyong salita, sa mabuti man o masama. Madali siyang hanapin kapag ang lahat ng bagay ay maganda. Ngunit sa oras ng pagsubok, kailangan ang determinasyon upang manatili sa iyong presensya. Panginoon, gawing tapat mo akong lumapit sa iyo sa bawat sandali. Hindi lamang kapag may kailangan ako, kundi dahil sa malalim na pagnanais na lumago sa relasyon ko sa iyo. Hayaan mong pahalagahan ko ang oras na ginugugol ko sa iyong salita at sa panalangin upang magbigay ang mga ito ng lakas at suporta sa akin. Ipinagdarasal ko na ang aking koneksyon sa iyo ay hindi isang pansamantalang bagay, kundi magsanib na pangako upang maglakad sa iyong kalooban araw-araw. Naway ang iyong salita ay magsilbing aking kanlungan sa mahihirap na oras at ang aking kaligayahan sa mga oras ng kapayapaan. Hayaan mong manatiling matatag ang aking puso at hindi matitinag ng mga kalagayan sa paligid ko. Alam ko na kayo ay palaging malapit. Madalas magdulot ng takot ang hindi tiyak na mga sitwasyon sa buhay. Ngunit nagpasya akong ilagay ang tiwala ko sa inyo. Turuan mo akong tumayo ng matibay sa pananampalataya na hindi liliko o mag-aalinlangan sa mga damdamin o ang patuloy na nagbabagong kalagayan sa paligid ko. Kapag ang takot ay sumik o ang mga pagdududa ay sumalungso sa isip ko, ipaalala mo sa akin ang iyong patuloy na presensya at perpektong kapayapaan. Kahit na sa pinakamalupit na unos, matutulungan mo akong magpahinga sa pag-alam na hawak mo ako sa palad ng iyong kamay at hindi mo ako pababayaan. Naway bawat hamon ay maging pagkakataon upang magtiwala sa iyo ng higit, umaasa sa iyong lakas at nararamdaman ang iyong yakap ng mas buo. Ayon sa 2 Tesalonica Kabanata 3, talata 3, ngunit ang Panginoon ay tapat at kanyang palalakasin kayo at iingatan mula sa masamang tao. Hinahawakan ko ang pangako na ito. Panginoon, alam kong anuman ang tindi ng laban o gaano man kahirap ang daraanan, ang iyong katapatan ay hindi matitinag. Kapag ako'y nahihirapan o natatakot, ang iyong lakas ay kalasag ko at ang iyong proteksyon ay lumilibot sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyong hindi matitinag na presensya sa aking buhay na nagbibigay lakas, tapang at kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Salamat Panginoon sa iyong katapatan at ipinagkakatiwala ko na makakayang maglakad kasabay kayo ngayon at araw-araw. Nagtitiwala na kayo ay mag-aakay, magpoprotekta at maggabay sa akin patungo sa iyong kalooban. Kapag ang mga bagyong dumarating sa buhay ay nagdudulot sa akin ng gulo, tulungan mo akong panatilihin ang aking mata na nakatutok sa iyo, Panginoon. Maaaring maging mahirap ang mga pagsubok ng buhay at ang bigat ng mundo ay parang pabigat sa aking balikat. Ngunit, sa gitna ng ipo-ipo, nais kong magtuon sa iyong matatag na presensya at hindi nagbabagong pag-ibig. Kapag ang mga hangin ng pagdududa ay malakas o ang mga alon ng takot ay mataas, pipiliin kong itaguyod ang aking sarili sa katotohanan
na kayo ang aking hindi natitinag, ang aking pundasyon. Hindi ako matitinag sapagkat kayo ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Juan, Kabanata 14, talata 6. Sa iyo, natatagpuan ko ang aking layunin, aking direksyon, at aking dahilan sa buhay. Kahit na ang mundo sa paligid ko ay magulo, ang iyong hindi matitinag na katotohanan ay nagdudulot sa akin ng kapayapaan at katiyakan. Kayo ang aking bato, aking kanlungan, at aking lakas. Kagaya ng isang bato na matatag kahit dumaan sa malupit na alon, nagtitiwala ako na kayo ay magtataguyod sa akin sa harap ng anumang pagsubok. Ang iyong proteksyon ay nagtatago sa akin, at ang iyong lakas ay sumusuporta sa akin kapag ako'y mahina. Alam ko na kapag ako'y nagpapatago sa iyo, wala ni isa mang bagay sa mundong ito ang makakapinsala sa akin, sapagkat kayo ay mas dakila kaysa sa anumang pagsubok na haharapin ko. Laging maaari akong umasa sa inyo bilang aking ligtas na kanlungan at bilang aking pinagkukunan ng lakas. Sa pagkapiling ninyo, hindi ko kailanman haharapin ang bagyo mag-isa. Inaalalayan ko ang iyong katapatan. Alam kong hindi ninyo lamang ako poprotektahan, kundi bibigyan ninyo rin ako ng lakas upang magpatuloy at ng tapang upang magpatuloy. Kahit anong pagsubok ang dumaan, magtitiwala ako sa inyo, Panginoon. Kapag ako'y hamon ng buhay, kapag ang landas ay nagiging mahirap o hindi tiyak, hindi ko aalisan ang mga mata ko sa iyong kabutihan at sa iyong kapangyarihan. Alam ko na kayo ang pinagmumulan ng pag-asa at lakas. At kahit sa mga sandali ng kahinaan ko, kayo ang aking lakas. Panginoon, turuan mo akong tumugon sa mga pagsubok ng may pananampalataya, hindi ng takot. Ipaalala mo sa akin ang mga pangako na ginawa ninyo at punan ng aking puso ng lakas na magtitiwala sa iyo sa bawat unos. Kapag ang mga araw ay madilim at ang mga hadlang ay tila walang katapusan, tulungan mo akong maalala na hindi ko tinatahak ang landas na ito mag-isa, kundi kasama kayo. Maghahanap ako ng kasiyahan kahit sa panahon ng pagsubok dahil kayo ay nasa aking tabi at ang iyong presensya ay nagdudulot sa akin ng kapayapaan. Panginoon, tulungan mo akong matutunan ang mga aral at pag-unlad na dulot ng mga pagsubok. Kahit sa aking mga paghihirap, nagtitiwala ako na ipinapatalas ninyo ako. Hinihuhubog ang aking pagkatao at pinapalalim ang aking pagsandig sa iyo. Habang ako ay humaharap sa mga hamon, hahanapin ko ang iyong kagalakan. Isang kagalakan na hindi batay sa mga panlabas na kondisyon, kundi nakaugat sa kaalaman na kayo ay palaging nandyan at tapat. Maghahanap ako ng kagalakan sa pag-alam na sa bawat pagsubok, tinuturuan ninyo akong magpatuloy at nilalapit ako sa inyong puso. Ang iyong tapat na pag-ibig ang laging nagbibigay sa akin ng ginhawa, component placement, at ang inyong katapatan ay magbibigay dahilan upang magsaya. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil kayo ang aking walang hanggang pinagmumulan ng ginahawa. Ang inyong pagmamahal, proteksyon, at katapatan ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan na hindi kayang maunawaan. Naway palagi kong magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Kinikilala ang iyong kapangyarihan sa lahat ng bagay. Tulungan mo akong manatiling nakatayo sa iyong salita at tapat sa panalangin, anuman ang dumaan. Panginoon, ipinagdarasal ko rin para sa mga tao sa aking paligid na dumadaan sa pagsubok. Naway matagpuan nila ang ginhawa sa iyong presensya. At magsama-sama kami na maunawaan ang kapangyarihan ng pagtanggap sa mga pagsubok ng buhay ng may pananampalataya. Naway tayo ay maging mas matatag bilang isa. Alam na ikaw ay kumikilos para sa aming kabutihan. Kung ang panalangin ito ay nakapagpalakas ng iyong espiritu, mag-type ng Amen sa mga komento sa ibaba. I-share ang mensaheng ito sa mga maaaring makinabang mula sa kanyang pampatibay loob at sundan kami para sa iba pang nakakapagpalakas na nilalaman. Sama-sama, patuloy nating lakbayin ang pananampalataya, nagtitiwala sa mga pagpapala na naghihintay sa atin. Minamahal na mga kaibigan, mahalaga ang inyong papel sa pagpapakalat ng mensahe ng pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng pagpapasa ng video na ito sa inyong mga mahal sa buhay.
Sa pamamagitan ng pag-click ng like button at pag-subscribe sa aming channel, Daily Heavenly Whispers, tinutulungan ninyo kaming palawakin ang abot ng Ebanghelyo na nag-aalok ng kaginahawaan at inspirasyon sa bawat video na aming ibinabahagi. Malaki ang aming pasasalamat sa inyong suporta at sa bawat isa sa inyo na sumusuporta sa amin sa paglalakbay ng pananampalataya. Ang inyong pakikilahok ang nagbibigay daan sa amin upang patuloy na magbigay ng mga panalangin at nilalamang tumutok sa puso at nagpapalakas sa kaluluwa. Kung kayo ay may mga prayer request o nangangailangan ng suporta, huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga pangangailangan sa mga komento. Kami ay nakatuon sa pagpapalakas ng inyong mga pangangailangan sa panalangin at pagtayo sa pananampalataya kasama kayo. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad ng mga mananampalataya na nagpapalakas at sumusuporta sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin at pagmamahal. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng misyon na ito. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo palagi. Lahat ng papuri ay sa Diyos. Amen.